unbecoming of a public official daw etong ginawang ito ni Richard Gomez. Talaga nakakahiya to. Tingnan lang na muna natin sinaktan, pinagmumura at pinagbantaan daw siya. Na itong si Gomez, bunsod nga ng isang alitan matapos palitan sa kompetisyon si Alexa Larrazabal na mula sa Ormoc City. Yon. Yun daw ang pinakaugat ng galit na itong si Richard Gomez. Sabi nga ng mga netizens, may dalawang kwento ang istorya. Pero dito pa lang, talaga ba na magagalit ka agad? Hindi ba pwedeng pag-usapan at tignang mabuti kung ano ang rason bakit may nangyaring palitan? Ito yun When I extended my right hand to congratulate Mr. Gomez, he planted his right foot heavily on my left foot to limit my mobility. Kasi mukhang nanalo ata si Gomez sa isang event. So, nag-congratulate nga naman etong director. Siya ba yung director ng Fencing Federation? Anyway, kung ano man. He squeezed my right thumb very hard, like he wanted to dislocate it, and simultaneously said, "Who gave you the authority to replace that athlete? Na-take up ninyo ito sa board meeting in my presence." Ayun, nagmura na etong si Richard Gomez. Yan. Sino po ba ang madalas niyong maalala? Pag may mga public official na ganito ang asta, ganito ang ugali, lalo na sa public. Kitang-kita, na-videohan kasi etong pangyayaring ito. Nagmura, tinawag na gago, etong si Rene Gacoma, President ng Philippine Fencing Association. So pala yun. Balak siyempreng magsampa ng reklamo netong si Gacoma. At dapat lang, yung pananakot daw netong si Mr. Gomez ay mukhang ganito na mag-ingat daw dahil sa mga susunod na taon, mukhang hindi daw kayo mabibigyan ng pondo kung dalhin niya sa Kongreso ang issue na ito. O tignan mo. Ganyan po kalala ang mga politiko dito sa atin. Ganyan kalala. Meron tayong nabasang isang komento na sumasalamin sa ugali ng mga katulad ni Richard Gomez kung bakit din siya ay napasok sa politika. Ito yon. Ito yon. Nabatukan din kasi siya noon daw, isang politiko, anak ng presidente. Anyway, tapos ilang beses din siyang tumakbo bago nanalo. Hindi ito tungkol sa paglilingkod. Kaya sila naandyan sa pwesto. Kundi sa paghahangad ng kapangyarihan. May mga taong kumakapit sa posisyon hindi para magsilbi, kundi para punan ang sariling kahinaan at takot. Yan. Kasi nga naman, pag nasa pwesto ka na, iisipin mo na may kapangyarihan ka, entitled ka, at kahit sino, kaya mo. Ganyan kalala ang sistema dito sa atin. Bulok. Tignan natin ano nga ba ang istorya, ano nga ba ang other side of the story na itong si Mr. Gomez? Mukhang malabo na Kasi naando na sa kwento na kung ano ay pinalitan lang, ay kung pinag-usapan sana yan. Hindi sana dumating sa punto na minura, sinaktan at pinagbantaan yung president ng Fencing Association of the Philippines. Ang lala mo, Mr. Gomez.